Bago natin simulan ang part 7, nais ko pong suklian ang inyong taos-pusong pagsuporta sa ating YouTube channel, at dahil muli kayong nagbalik, pipili ulit ako ng mga masas-shoutout mula sa mga masisipag mag-like at mag-comment sa ating video. Shoutout nga pala kay Idol James Beloria. Napangiti siya at tumawa ng malakas, ha 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 ha. Tumingin si So-chan kay Mark nang nakatanghap, "Tito, ano bang nangyari?" Ipinatong ni Hama-cole ang kamay sa balikat ni So-chan na ikinagulat nito. Sa malungkot na tono sinabi ni Hama, "Alam mo ba ang ginawa mo? Mahigit 10 taon ang ginugol ko para matutunan ang Thunderclap Divine Steps, pero ikaw, natutunan mo lang ito sa loob ng 10 minuto. Ganito pala ang isang henyo sa gitna ng mga henyo." Mabilis na naramdaman ni So-chan na nagkakaroon ng problema. "Nasobrahan ako, bakit ko ipinakita lahat ng ito ng ganito lang?" Kapag may napansin si Hama-cole, magiging malaking gulo ito. Nagpatuloy si Hama, "So-chan, hindi kita kilala." Naisip ni So-chan, "Tapos na ako ngayon, kailangan kong mag-isip ng paraan para takpan ito." Biglang kumislap ang mga mata ni Hama-cole. "Gusto mo bang sumali sa aming Righteous Shaman?" Nabigla si So-chan sa narinig. Dinagdag ni Hama-cole, "Ano pa ang iisipin mo? Sumali ka lang, susuportahan kita at ako ang responsibilidad para sayo." Pinigilan niya ang sobra-sobrang aksyon ng kanyang tiyuhin, "Sandali, 12 pa lang ako." Hindi pinansin ni Hama-cole ito at nagpatuloy. "Ipakita natin sa kanila ang talento ng ating pamilya, ang mga espiritual na gamot. Kung sasang-ayon ka, bibigyan kita ng espiritual na gamot," ani Hama. Napatingin si So-chan, parang eksaktong seremonya ng pagpasok sa pamilya. "Nalilito ako, kung basta-basta akong sasang-ayon, magiging limitado ang mga galaw ko sa hinaharap, pero kung tatanggihan ko." Bigla may sumagot, "Hama, tigilan mo na. Huwag mong pilitin ang henyo mong pamangkin na mag-isip ayon sa gusto mo. Siyan pala ay si Poison King Dangan." Lumiko si Hama-cole at sinabi, "Senyor, saan ba ako siya pinipilit? Kung patuloy kang humahawak sa balikat ng pamangkin mo at palaging nagtutulak, kaya mo bang tumanggi?" Tahimik si Son, hindi alam ang sasabihin. Tiningnan ni Woo si Son at napansin niyang medyo sobra na rin si Hama. Nagpaumanhin si Hama, "Pasensya na, hindi ko napigilan ang sarili ko." Sagot ni So-chan, "Ayos lang iyon. Huwag mo lang masyadong itaas ang tingin mo sa kakayahan ko." Lumapit si Densan kay Son at sinabi, "Mas madilim ang iniisip mo kaysa kay Hama-cole, at iyon ang gusto ko sayo. Yung tea ceremony na nabanggit ko noong nakaraang araw, gusto mo pa ba?" Sagot ni Son, "Oo, handa akong tanggapin, Lord D, pinuno ng pamilya. Pero bakit ayaw mo na mag-tea ceremony tayo? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na ng diretsyo." Nabigla si Hama-cole sa narinig, "So-chan, anong klaseng usapan yan?" Hindi alintana ni Densan, "Ayos lang, kasi prangkahan ay pribilehyo ng mga bata. Eto ang tanong ko sayo." Dinilaan niya ang kanyang labi na parang bastos, "So-chan, hindi mo ba intensyong mag-fiancé?" Naging seryoso ang mukha ni So-chan. Mula sa direksyon ng gubat, may isang tinig na sumigaw, "Diyos ko!" Nagulat si Hama-woo na may masayang ngiti at excitement. "Engagement na ba iyon kay Young Miss? Ang galing mo, H. So-chan." Tumingin ng may pag-aalala si So-chan kay Hama-woo na nakabitin ng delikado sa sanga ng puno at sumagot ng di maintindihang salita, "Anong dahilan para mag-excite ka?" Napakasaya ni Hama-woo, kaya't bumaba siya sa lupa at masayang sumagot, "Siyempre dapat akong maging excited, dahil mismong si Poison King Densan ang nagmungkahi ng kasunduan sa kasal." Masiglang ipinagpatuloy ni Hama-woo, "Ibig sabihin, ikaw ay ikakasal sa batang binibining iyon, ang tanging direktang tagapagmana."
Narinig ito ng ating bida at napatingala sa langit habang iniisip ang isang pangalan. Dr. Tama. Medyo nagulat si Hamangwo at sinabi, "Ha? Hindi ka naman taga Sichuan pero kilala mo siya." Napahinto ang ating bida, halatang nabigla, at sumagot, narinig ko lang." Sumagot si Hamangwo, "Siguro nga. Pero sa totoo lang, siya ang pinakamagaling sa pamilya Dang, yung batang binibini." Naalala naman ng ating bida sa kanyang isipan, hindi lang narinig, nakita ko siya mismo. Napakunot noo siya habang iniisip, paano ko makakalimutan si Poison Dragon King Dang Sei. Habang iniisip ito, biglang damilat ang ating bida at muling naalala ang eksena noong araw na iyon. Napakagat siya sa labi, paano ko makakalimutan ang labanan laban sa demonic cult na naganap 10 taon matapos iyon. Noong panahong iyon, isa akong bearang mandirigma na inupahan ng shaman. Ipapaliwanag ko muna ng kaunti, ang ibig sabihin ng mercenary ay isang bearang sundalo. Ang mga tao mula sa demonic cult ay buong tapang na sumugod sa grupo ng mga mercenaryo. Mamatay kayo, mga mahihina. Mga bearang sundalo lang kayo ng shaman. Sigaw nila, sugod, mga kapatid. Noong panahong iyon, nahihirapan ang ating bida na lumaban, pero hindi siya dahado. Nakapatay rin siya ng ilang miyembro ng demonic cult gamit ang kanyang matalim na espada. Sa mga sandaling iyon, may isang mercenaryo mula sa likuran ang sumigaw. Nabutas na ang front line. Natalo na ang shaman. Umalis na tayo agad dito. Galit na sumigaw ang ating bida. Loko ka. Paanong matatalo ang front line? Bigla, 3 miyembro ng demonic cult ang umatake mula sa likod. Hasan, mamatay ka na. Sigaw nila. Hindi agad nakareact ang ating bida. Napalingon siya at nabulalas. Lintik. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, habang lumilipad sa ere ang mga kalaban, isang nakakakilabot na aura ang bumalot sa kanila. Sa gulat ng ating bida, unti-unting kinakain ng aura ang mga sandata, maging ang kanyang espada. Tumingin ang ating bida sa bubong malapit sa kanila, malinaw pa rin sa isipan niya ang tagpong iyon. Doon ko unang nakita si Yang Miss Jiang. Nakatayo sa itaas si Yang Miss Deng, may malamig na ekspresyon sa mukha, at sinabi, "Ipreserba ang lakas, mga mercenaryo." Muli niyang tinaas ang kanyang espada at sumigaw. Poison Dragon Dominance. Agad na nabalot ng kulay lilang aura ang mga miyembro ng demonic cult. Natarante sila at nagsisigaw. Anong meron dito? Tumakbo na tayo, mga kapatid." Isang tao ang hindi agad nakatakbo, unti-unting nilamon siya ng aura habang pasiga na nagsusumamo. "Hilayin niyo ako, mamamatay ako pag nahawakan ko to. Hindi ako mabubuhay." Pero marahil, wala nang makakaligtas sa kanya. Napatitig ang grupo ng ating bida sa mga kamalasang sinapit ng mga kalaban. "Wala nang takas, tulungan niyo ako." Sa harapan nila, ang naiwan na lamang ay isang umaagos na lilang likido. Tumingin ang ating bida, at nakita niya ang lahat. Napasigaw ang mga tao sa gulat nang makita nila ang mga kalansay, wala ng laman. Natunaw na lahat ng laman nila. Sa sandaling iyon, lumapit sa kanila si Yang Miss Deng at sinabi, "Fair na, pumunta na tayo sa susunod na lugar. Kayo na ang bahala sa mga nakatakas sa atake ko kanina. Ako na ang bahala sa lahat dito." Itong mga hamak na miyembro ng demonic cult, nakakainis talaga. Balik sa kasalukuyan, naisip ng ating bida sa sarili. Aaminin ko, malinaw pa rin sa isipan ko ang kagandahan ng babaeng iyon, at kung gaano siya nakakatakot. Higit pa sa kahit sino. Masaya pa rin si Hamangwo, lahat ng tao sa pamilya Dang ay magaganda. "Naiinggit ako sayo, kuya." Hindi inaasahan, sabi ni So Chan, hindi ako sang-ayon. Napailing si Hamangwo, "Ha, ha.
Tumingin si So-chan at sinabi, tinanggihan ko na ang kasal na iyon. Lumabas na noong gabing iyon, matapos marinig ang proposal ni Poison King Deng-san, yumuko si So-chan at nagsabi, pasensya na, pero gusto kong tumanggi. Medyo nagulat si Deng-san, pero ngumiti at nagtanong, maaari ko bang malaman ang dahilan? Hindi ka ba masaya sa isa sa mga anak kong babae? Mababa ang tingin ni So-chan at sumagot, hindi po. Gusto ko lang po ngayon mag-focus sa pagiging isang malakas na martial artist. Buntong hininga si Deng-san at sabi, kaya dapat mas tanggapin mo ang kasal na ito. Ang hanggaring maging isang malakas na martial artist ay hindi makakamit ng walang tulong ng mga malalaking pamilya tulad ng pamilya Dang. Sagot ni Hachan, kung ganon, hindi na ako ang malakas na martial artist, kundi si Poison King na. Nung narinig ang mga salitang iyon, nakasimangot si Poison King at tumingin kay Son, tinitigan din siya ni Son. Nakita ang tensyon, biglang pumasok si Hamakol upang magmedyo. Sino man kayo, kalma lang kayo. Ngunit nagtawanan si Poison King Deng-san at sinigawan si Hachan, salbaha kang bata. Ngumiti si Hachan at sagot, hindi ba sinabi mo na pribilehiyo ng mga bata na maging prangka? Buntong hininga si Poison King at sabi, surrender na ako. Hindi ko inasahan na kahit matanda na ako, mararanasan ko pa ang rejection na ganito. Teka, ganito ang usapan, sumali ka sa Sichuan Tang Sect kapag 15 ka na. Hindi ka naman siguro magiging matigas ang ulo na tatanggihan mo ang mga hiling ko, di ba? Paano kala? Pero sa oras na ito, si Hamyang Wu ay labis na nagsisisi habang kinukulit si Son. Bakit mo tinanggihan? Pag-isipan mong mabuti. Sayang ang oportunidad. Hindi pinansin ni Son ang bata at patuloy na nag-isip ng sarili niyang mga bagay. Ipaliban na muna natin yan. Kailangan ko munang asikasuhin ang bagay na ito. Gantimpala sa pag-update ng Thunderclap Divine Steps. Naabot na ang kinakailangang kontribusyon para sa hamon na ito. Nakakuha ng abiso si Son mula sa sistema. Ang iyong kontribusyon ay umabot na sa kinakailangang antas. Maaari mo nang tanggapin ang hamon sa pamamahala ng aklatan. Umupo si Son at sinabi, Miyang Wu, mauna na ako ha. Nagulat si Miyang Wu, ha, saan ka pupunta? Ngumiti si Son at sumagot, para maghayganti sa isang batang babae. Sa sandaling iyon, may tinig na umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Kumpirmado ang layunin ng gumagamit. Papasok sa aklatan gamit ang Thunderclap. Pumasok si Son sa loob ng espasyo ng aklatan. Excited siyang sumigaw. Little Miss, nasaan ka? Gusto kong hamunin ang tagapamahala. Mula sa likuran ni Son ay narinig ang isang banayad na tinig. Dumating ka rin sa wakas. Si Juan iyon. Lumitaw siya kasama ang batang babae na malamig na nagsalita. Bumalik ka para bugbugin ulit. Ha, Son, pareho lang din ang kalalabasan ngayon. Mapipilit kitang sabihin ang mga salitang sumusuko ako, gamit ang duwag mong tinig. Habang nag-aalangan si Son, muling tumunog ang isang tinig. Dumating ka rin sa wakas. Pagharap ni Son, nakita niyang si Juan ay kasama ang batang babae na nagsabing, bumalik ka para masaktan ulit. Ha, Son, pareho lang din ang mangyayari ngayon. Mapipilit kitang magsalita ng sumusuko ako, gamit ang duwag mong boses. Habang nagsasalita ang batang babae, pumwesto na siya sa laban. Ngunit ngayon, hindi na natakot si Han Son. Matatag niyang sinabi, hindi, panalo ako ngayon. Lumitaw si Juan sa likod ng batang babae at banayad na nagsabi, dahil gagamitin mo na ang Limitless Universe Sword. Inihanda ko ito para sa iyo, Son. Pagkatapos niyang magsalita, lumitaw ang isang espada sa harap ni Han Son. Kinuha niya ito habang nagpapatuloy si Juan. Isang espada na nilikha gamit ang kapangyarihan ng aklatan. Hindi ito masisira, anuman ang mangyari.
Tinitigan ni Son ang batang babae, naghahanap ng puwang para umatake. Napakalakas niya, wala man lang butas sa depensa. Samantala, napabuntong hininga ang batang babae at sinabi niyang, "Bilasan mo na at simulan mo na." Kahit ganoon, pinakalma ng ating bida ang sarili niya. "Pero iba na ako ngayon," sabi niya sa sarili, "at nakuha ko na kung paano gamitin ang Limitless Universe Sword at ang Heavenly Thunder Divine Steps, kasama ng elixir." Biglang lumitaw si Yon sa harap ng ating bida at nagtanong, "Tatanungin ko ulit, gusto mo pa bang hamunin ang tagapamahala ng palapag na ito?" Hinawakan ng ating bida ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay at sumigaw, "Siyempre." Pagkatapos ng kumpirmasyon, lumapit ang batang babae at sinabi, "Sisiguraduhin kong hindi mo na muling tatangkaing gawin ito, ng ating bida." Naisip ng ating bida, kung tama ako, ang batang ito ay ang natitirang anino ng Heavenly Demon mula sa aklatan. Hindi ko alam kung bakit lumilitaw ang mga bagay na ito dito, pero kailangan kong magpakatatag. Dapat isipin kong tunay na Heavenly Demon ang kaharap ko. Huwag akong mawawala sa konsentrasyon. Bago pa niya matapos ang iniisip, biglang nawala ang batang babae, at lumitaw sa harap niya. Nanlaki ang mga mata ng ating bida sa gulat. "Ha? Nasaan siya?" Bago pa siya makalingon, lumitaw na ang batang babae sa likuran niya at umatake mula sa itaas. "Hoy! Anong ginagawa mo?" Sigaw ng bata, sabay pinakawalan ang kanyang teknik, Heavenly Demon Skybreaking Palm, at malakas na umatake. Pababa, matapos ang pag-atake, malamig ang ngiti ng batang babae at sinabi, "Paanong malalampasan ng isang hanggal tulad mo ang pagsubok na ito?" Pagkatapos hamupa ang alikabok, wala siyang nakita sa ibaba. Nagulat siya at nagtanong, "Ano ba yan? Nasaan na yung bata?" Habang nagtataka siya, biglang lumitaw ang ating bida sa likuran niya. Ngumisi ang ating bida at nagsabing, "Ganyan ka ba makipag-usap sa mga nakatatanda? Pag nahuli kita, papaluan kita." Itinaas niya ang espada at naghanda para umatake, "Tanggapin mo to, Limitless." Pero bago niya matapos ang teknik, biglang tinapak ng batang babae ang lupa at sumigaw, "Heavenly Demon Royal Advent Steps." Isang bagzo ng kapangyarihan ang lumibot sa kanya, at parehong enerhiya ang nagsilabasan sa paligid ng ating bida. Nang makita ang lakas na iyon, umatras siya at nagtanong, "Ano ba to?" Lalong lumakas ang bagzo ng kapangyarihan hanggang sa sumabog ito, na lumikha ng dalawang haligi ng enerhiya. Sa labas, pinagmamasdan ni Juan ang nangyayari at nag-isip ng may pagdududa, ang apoy na iyon, posible kaya? Nagkalat ang enerhiya, sobrang lakas na pati ang lupa ay nabalot ng pulang liwanag. Lumapit ang batang babae kay Son, unti-unting naglakad palapit, at tinanong, "Oh, hindi ka pa rin natangay? Sa ganon kaikling sandali, nagawa mo pang gamitin ang iyong panloob na enerhiya para sa depensa. Bakit, anong nangyari sa tono mo kanina?" Habang nagtatanong, inaakit siya ng batang babae na umatake. Pilit na bumangon si Son, nakakagat ang mga ngipin at pabulong na sinabi, "Og!" Naisip niya, kung wala ako sa loob ng aklatan ngayon, siguradong patay na ako, anong klaseng teknik yun? Habang naguguluhan siya, biglang tinamaan sa ulo ang batang babae mula sa itaas, dahilan para mapasigaw siya. "Aray!" Hinimas niya ang kanyang ulo at umiiyak na sinabi, "Ano ba yan? Nasa gitna pa tayo ng hamon. Bakit ka nakikialam?" Nakasimangot si Juan at sinabi, "Yung teknik na yun, ginamit mo pa ang Sacred Fire Divine Art, hindi ba? Bakit ka palihim na nagbabasa ng mga libro sa aklatan?" Parang natamaan sa sensitibong bahagi, nauutol na sumagot ang batang babae. "AAA." Samantala, si Son na ginagamit ang espada bilang pantukod, ay nag-isip. Sacred Fire Divine Art,
Maari kayang ito ang Sacred Fire Divine Art ng Fire Worship Sect. Ang dalawang sekreto o lihim na martial arts ng Fire Worship Sect, sa madaling salita, ay ang Heavenly Demon Divine Art sumasagisag sa kapangyarihan ng makalangit na demonyo. Sacred Fire Divine Art sumasagisag sa kanilang pananampalataya sa Diyos ng apoy. At para maging pinuno ng Fire Worship Sect, kinakailangang magtagumpay sa pagmamaster ng parehong teknik. Ang tunay na kapangyarihan ng pinuno, pati na rin ng makalangit na demonyo, ay lubos na mahahayag kapag pinagsama ang dalawang teknik na ito. Kapag nagtagumpay, lilito ang mga malalaking haligi ng enerhiya na taglay ang parehong aspeto. Ang kapangyarihang iyon ay kayang wasakin ang lahat sa paligid. At kapag nawala na ang kapangyarihan, apoy na lamang ang may iwan sa ibaba. At may isang nilalang na lumilipad sa ibabaw ng apoy na parang sinusunog ang langit. Iyon ang Heavenly Demon ng Fire Worship Sect. Bumalik sa kasalukuyan, naisip ni Son. Paano nagagawa ng isang maliit na katawan ang parehong teknik na iyon? Anong panahon kaya nanggaling ang batang iyon na Heavenly Demon? At higit pa riyan, nakapasok na rin ang Heavenly Demon na iyon sa Martial Arts Library, at habang iniisip ang mga alaala na nakaimbak doon, tila may napagtanto ang ating bida. Sandali siyang natigilan at binago ang kanyang pag-iisip. Sandali lang, yung dalawa, naku, habang tinitingnan ang dalawa, sinabi ng ating bida, huwag mong sabihin. Samantala, sa isang malaking kuta, nauuto si Hama Jean sa kaba. Kay Kuya, pinuno ng angkan, ito, lumingon si Hurang at sinabi, ipadala agad ang mensahe kay Mule. Tumugon naman agad ang isa, opo. Kahit si Hamarang ay napatingin sa mesa na may takot sa kanyang mukha. Nagsalita si Hamarang, ang Righteous Heavenly Alliance, anong nangyari? Sa papel na nasa mesa, malinaw na nakasulat, ang Righteous Heavenly Alliance ay sumusuko. Balik sa kasalukuyan, tinaas ni Juan ang kanyang kamay at sinabi, sa anumang kaso, kukumpiskahin ko na ang Sacred Fire Divine Art na ito. Pagkasabi niya nito, sinimulan niyang sipsipin ang lahat ng pulang enerhiya. Habang unti-unting nawawala ang kapangyarihan ng batang babae, sumigaw ito, ibalik mo. Ibalik mo yan. Pagkatapos, sinabi ng batang babae, ano bang masama sa isang tagasunod ng Fire Worship Sect na may pagnanais sa apoy? Hawak ang apoy sa kanyang palad, sumagot si Waiyon, hindi ito uri ng kapangyarihan na dapat taglayin ng isang 7 taong gulang na bata. Habang nagsasalita siya, biglang may sumingit na tanong, ipaano naman si Little Miss Juan? Heavenly Demon Divine Art, Sacred Fire Divine Art, parehong martial arts. Kayang gamitin ni Little Miss, tama ba? Kung tama ang iniisip ko. Why yun, Little Miss? Isa kang Heavenly Demon, hindi ba? Pagkatapos itanong iyon, sabay na tumingin sa kanya ang dalawa. Nagsalita si Wei Yan, ang talas mo naman. Pero gusto ko ring malaman mo ito, hindi magalang na tanungin ang isang babae tungkol sa kanyang nakaraan, alam mo ba? Sa pagbabalik sa eksena, muling nagtanong ang ating bida, may pagdududa, kung tama ang iniisip ko, why yan, Little Miss, isa kang Heavenly Demon, di ba? Lumapit si Wei Yan at malumanay na sinabi, ang talas mo talaga. Ngumiti siya ng madilim at nagpatuloy, pero gusto ko lang ipaalala, hindi magalang ang magtanong tungkol sa nakaraan ng isang babae. May gusto pa sanang itanong ang ating bida, bakit nga ba lumikha si Little Miss ng mas batang bersyon ng sarili niya? O baka hindi pinapayagan si Little Miss na direktang lumaban? Sa parehong misteryosong ngiti, dahan daw ang sumagot si Wei Yan, kung ako mismo ang kikilos, hindi ka man lang maituturing na karapat-dapat na kalaban. Alam ng ating bida na hindi yun isang banta kundi ang katotohanan. Bumalik si Juan sa karaniwan niyang tono. Ay, nasabi ko na naman ang sobra.
Sige, ituloy na natin ang pagsubok.